Tandaan natin mga kapatid, hindi masamang sumama sa mga non-believer. Huwag natin alisin yan. Ang issue po dito talaga is the motivation. Paano ba tayo na-motivate? Are we there to shine? Naandun ba tayo para maging salt and light dun sa grupo na yon? Or are we there to blend in? Kung ano yung ginagawa ng kasama mo that looks cool, join ako doon. Cool dito, join ako doon. Ang sabi ng Panginoon, be the light. Be the salt and light. Huwag tayo mag-blend in. Tayo yung maging example. And yan yung laging pinag-uusapan namin. Every morning sa devotion, and most of the time, prayer ko sa aking mga anak, na we are very much surrounded talaga. Kumbaga, we are outnumbered pagdating sa influence ng mundo. Sa estudyante, talagang at very young age, talagang sobrang sama na ng mundo. Sobra na talaga. And dito po sa verse 58, although maiksi lamang po yung topic natin, no? Ang sabi dito, pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya'y sinabihan, ikaw man ay kasamahan nila. Ngunit sumagot siya, Ginoo, hindi nila ako kasama. And sa verse 59, pagkalipas ng may isang oras, iginiit naman ng isa sa naroon, siguradong kasama ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga Galilea. And then sa verse 60, ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. And then sa verse 61, lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Yan yung tinutukoy ko na that look. Sobrang busy ng Panginoon. May nagpa-persecute sa kanya. Hindi pa tapos magsalita. That look na para tayong mga bata na sinabihan ng nanay. Natatandaan nyo na sabi mo, huwag malikot eh. Di ba? Binili na, huwag kayong malikot mga anak, baka makabasag kayo. Magalit pa yung lola nyo, yung tito nyo. So, sobrang kakulitan natin. Laro. May nabasag. Parang tilaok lang din ng manok yun, may nabasag. With just one look. Walang sinasabi yung nanay. Pero alam mo, at the back of your mind, patay. Patay ako. Which is totoo. Mamaya ka sa... And alam mo yung... Nakatikom yung bibig, pero alam mo, nagte-telepat yung nanay mo sa'yo. That look. Nagigets nyo? No words, no sermon. You realize, dapat pala talaga nakinig ako. Ayun nga, sabi ng Panginoon, sa verse, bago tumilaw kang manok, sa araw na ito'y 3 beses mo akong ikakaila. Tayong-tayo to, no? Tayong-tayo to. Kaya mapalad tayo na andito tayo ngayon. Sabay-sabay tayong nire-rebuke ng Panginoon. Ayan. Hallelujah. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. The best thing about this, mga kapatid, agad mo nang na-realize. Pinakamasarap dito is sobrang, imagine nyo the situation, si Jesus Christ arrested, nakatali, ang daming nagpe-persecute, gusto na siyang patayin, iproseso, madaling araw pa yon, wala pang, sarado pa ang Korte Suprema, kasi madaling araw eh. Pero pinipilit na talaga siya. Alam mo yun, so sobrang busy.
Sa sobrang busy ng Panginoon, sobrang busy ng mga tao doon, akala ni Pedro parang, hindi naman to siguro mapapansin, parang ganun eh. Pero, mapapansin nyo talagang, andun pa rin ang Lord, na kahit ang daming kaguluhan doon, inaalala pa rin si Peter. Gusto pa rin i-rebuke si Peter, not to shame him, ha? Hindi para, di ba? Sabi ko sa'yo. Pero hindi. With just one look. Tiningnan niya lang. Ganun kabuti ang Panginoon. Sometimes rebuke doesn't need words. Doesn't need sermon. Minsan isang tingin lang. Pag tumingin ka. Alam na. Walang salita, pero sa pool, you realize you made a mistake. Pero hindi doon naman natatapos, mga kapatid. No? Kasi kung hindi ka tinitigan, maaring you deny more, hindi lang 3. Maaring ilan pa yung mabasag mo. Maaring hindi man mabasag ngayon, the next day makabasag ka ulit. Kasi hindi ka iniintindi. It's the best part. Na kahit paulit-ulit tayo, kahit ilang beses naman natin pinangaralan yung mga anak natin. Even tayo, ilang beses nang pinangaralan. Di ba, Franco? Name drop lang. Pero, ganun pa rin. Paulit-ulit tayo. Pero still, ang magulang natin, andyan, always there to remind us. And sabi nga, that look from Jesus ended the denial. And began the healing. Kung hindi ka ba tiningnan ng Panginoon ngayon, naandito ka ba? Naandito ba tayo kung hindi tayo tinawag? Hindi tayo sinutsutan? Sabi sa iyo eh. Kung hindi ba gumamit ang Lord ng isang tao para mag-share sa iyo, do you think naandito tayo? That look from Jesus, nakikita tayo ng Panginoon kahit saan tayo. Sabi nga ni Timona, He is the pinakamalaking CCTV na talagang nagmo-monitor sa atin. And we cannot deny Him. Wala tayong maitatago. Kahit sa ibutura, itago mo pa yan, kitang-kita ng Lord hanggang sa puso natin. The best thing is, the healing begins the moment na ikaw ay tiningnan ng Panginoon. Denial. Katulad ni Peter, that we thought, malakas tayo, na masaya ako, we don't need Jesus. Hindi ko na kailangan ng ibang tulong. No? Ngayon, forward tayo sa ating ano ba yung tinuturo sa atin dito? No? Number 1, 3 puntos lamang po ito, mga kapatid. No? Number 1, rebuke came before the fall. And tayo maraming mga example sa ating buhay. Ano po yung life example na talagang very common sa ating lahat? Seatbelt. Marami naman tayong mga driver dito. Seatbelt warning. Seatbelt warning, pag in-start mo yung sasakyan at hindi nakasuot ang seatbelt mo, there's an indicator doon sa dashboard. Nakalagay doon yung seatbelt icon. At pag umaandar ka, even yung katabi mo, at di naka-seatbelt, ting, 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 ganon. There's a warning. Hindi ka pa umaalis, pero there's a warning. Sinabihan na pag ikaw ay hindi nagsuot ng seatbelt, it will beep and beep and beep. Patuloy lang na patuloy, hindi matatapos. And you can ignore it. Tama naman, di ba? Kaya natin mag-drive nang hindi nagsi-seatbelt. Tama ba? But the warning was there out of love for your safety. There is a warning. Hindi yun para lang i-annoyed ka na matumunog lang ng tumunog o mahirapan ka mag-drive kasi may something nakayakap sa'yo. Pero yung warning na yun is there out of love for our safety. Ganon din naman yung sinabi ni Jesus Christ. Ni-rebuke si Peter for our safety, para sa atin. Stop doing that kasi yun yung mapapahamak sa'yo. And mapalad tayo na may nagre-remind sa atin. Mga magulang, tama ba? Mapalad sila? Mga magulang,
Amen. Mapalad kayo at may nagngungulit, may nagko-correct. Kasi ang gusto namin, is for your own safety. Mabahala ka. Ito, mabahala tayo. Pag yung seatbelt sign ay wala na. At pag nalobat natin, hindi na tumutunog, anong ibig sabihin nun? Wala na silang pakialam sa'yo. Kaya hanggat meron nagko-correct sa atin, kabataan man tayo, couples man tayo, at kinorek tayo na ating mga pastors, mga leaders, i-accept natin. Because it's for our own safety. Ipinagkatiwala tayo ng Panginoon sa kanila. It's for our own safety. Another example, yung parang a parent and a hot stove. Ayan. Pag sinabi ng magulang mo, mainit huwag mo hawakan. Mainit, huwag mo hawakan. Mainit nga. Napaso. Oh. Napaso siya, hindi dahil hindi siya mahal na magulang. Napaso siya dahil, ayun. Very good. Ayun. Thank you. At least, ayun. Sabi nga dito, another thing sa mga nagwo-work, sa mga employer, pag medyo bad habit na pala absent, warning, verbal warning, ano susunod? Written warning, suspension 3 days. Asan yung tao ko dito? Mayroon ba? 3 days, sunod 6, 9, and final warning. Na it can cost you your job. Na pag hindi mo binago, there's a warning eh. Mapalad ka, may verbal pa. Hindi merong, dati nung hindi pa kami Christian, latag agad. 3 days, kasi full of emotions ka. Pero ang Panginoon, iba eh. Ano mo na talaga? There's love. There's understanding, there's grace. Na pag hindi natin sununod, again, talaga mapapahamak tayo. Ang sabi nga, rebuke, not to humiliate. Kasi yon, that's correction to protect your future. Ang sabi nga, Peter wasn't rebuked because he failed. He was warned because Jesus valued him. Mahalaga tayo sa Panginoon. Nararamdaman niyo ba na mahalaga? Kasi kung walang pakialam ang church sa mga pinagagawa natin na kalokohan, hindi tayo papakialaman. Walang ganitong topic. Gusto ng Panginoon na i-correct tayo kasi meron tayong paggagamitan. Tama ba? May paggagamitan tayo. Another example. Bakit tayo kinokorek? Ito, maraming tatamaan dito. Alam niyo, na-share ko to sa Nasugbo. Alam niyo yung donut story? Napanood niyo na sa Facebook. Ang sabi ng doktor, doon sa isang pasyente, isang donut ka na lang. Wala nakapanood. Ayan, isang donut ka na lang. Ano ba yung mga weakness na? Isang hipon ka na lang. Ayan. Isang hipon na lang. Yun yung sabi ng doktor, isang donut ka na lang. Pag kumain ka pa ng donut, tsugi na. There's a warning ng doktor. Ngayon, after the check-up, let's assume na nakamotor. Isang shawarma ka na lang, sabi, beef. Siyempre, endorse natin ng ano. So, after ng clinic, nag-drive siya. Nakita niya yung logo. Uy, punta ako doon. Papark ako. Pero hindi ako bababa. Sabi nung pasyente. Sumunod, sabi niya, papasok ako. Pero hindi ako bibili. Nagigets natin, no? Andun yung warning, pero hindi naman ako bibili. Papark lang ako, titingnan ko lang doon. Lalabanan ko to, kaya ko to. Ganun tayo eh. Lord, kahit saan ka magpunta, sasamahan kita. Lord, kaya ko to. Kahit tumapat ako dyan sa tapat ng Turks, hindi ako bibili. Nasabi ko, Turks. Hindi ako bibili ng hipon. Papasok ako, pero hindi ako, Okay, nasa loob na ba? Nasa labas pa. Papasok ako, pero hindi ako bibili. Nasa loob na. Mukhang may nagigas yun na, no?
Pagpasok sa loob, o-order ako. Pero hindi ko kakainin. Isa lang, with cheese. Spicy. Yeah. Naka-order na. Small lang, small, para, para kay magne-name drop na naman. Isang hipon lang. Naka-order na. Hawak niya na, nakaupo na ron. Kakagat ako. Pero hindi ko lulunukin. Ano nangyari kaya? Nalunok. Nangyari noon, rest in peace. We cannot fight temptations, mga kapatid. Hindi natin pwede sabihin, malakas ako. Lord, hanggang sa kahuli-hulihan, gamitin mo ako. Isusurrender ko lahat ng mga maling bagay na ginagawa ko nung araw. Magsaserve ako. Ganun tayo. Nararamdaman natin yung the first time na sobrang on fire tayo. Di ba talagang, yes, sige, punta ka rito. Yes. Assign ka rito. Yes. Unti-unti, akala natin, it's dahil malakas tayo. Hindi, si Peter hindi pinili. Again, hindi dahil malakas siya. Pinili si Peter because Jesus valued him. Pinili tayo kasi we are valuable. Sa Panginoon, may paggagamitan tayo, pero hindi tayo magagamit pag tayo ay naandoon pa rin sa mga maling gawa na akala natin kaya natin. Imagine niyo, way warning na, it could cost your life. Hindi pa natin magawa. Na pwedeng ipakapahamak. Na pag hindi tayo nagpakorek, ekis. Mahalaga ka sa Panginoon, kapatid. Mahalaga ka. Kaya ka buhay pa hanggang ngayon kasi may paggagamitan pa. Gagamitin ka pa sa anak mo, sa kapitbahay mo, sa katrabaho mo, sa asawa mo, na hanggang ngayon, wala pa rito, gagamitin ka pa. Kailangan lang natin magpakorek. Ilagay natin sa tama. Tama yung sabi ni Brother Mac nung Bible study na kahapon. Baka ikaw yung binabasa ng Panginoon, ng asawa mo. Baka hindi yung Biblia. Baka ikaw. Baka mali pa yung pagkakabasa sa'yo. Baka walang nakikita sa atin. Kailangan we accept. Tandaan natin, Jesus valued us. And sabi nga, God's rebuke is often preventive, not punitive. Pine-prevent lang tayo doon sa mga bagay na maaring ikamatay natin. Na simpleng instruction hindi natin masunod because we rely on our own strength. Again, tandaan natin, the temptations, we cannot fight them. We flee. Lalayo tayo. Kita nyo, nakapark lang nung una, hanggang sa huli, kinagat. Okay, number 2. Rebuke through a look, not a lecture. Ang sabi diyan, the Lord turned and looked straight at Peter. Again, tandaan natin, no words, no anger, just truth and love meeting at the same time. Nagkatinginan kayo. Alam natin na nagkamali ka, i-accept natin. Imagine, again, yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Tayo pa rin yung iniisip niya. Kahit pa ulit-ulit tayo nagkakamali. Amen po ba? Andiyan Panginoon always try to correct us. And the most powerful rebuke doesn't embarrass. They awaken the heart. Ginigising lang tayo ng Panginoon, kaya tayo nire-rebuke. And why rebuke is so powerful? On the next slide, mga kapatid. Yeah. Next slide pa. Ayan. The most powerful rebukes don't embarrass. They awaken the heart. At tandaan nyo ba, sinabi ba ng Panginoon, di ba hindi? Just a look. No words. Walang iba pa. Walang sermon. Tingin lang. Why this rebuke was so powerful? It was private. Kaya importante pag nag-rebuke tayo, as much as possible, we do it privately. It was personal,
tinatamaan tayo ngayon. May kanya-kanyang tama sa atin yan. It was personal. Huwag natin personalin. Okay? It was loving, not condemning. Again, he rebuked him to awaken his heart. Tandaan natin, again, ulitin ko lang ulit, no? Some rebukes don't need words because love has already spoken before. The moment pa lang na winarningan tayo, it's love. Winarningan ka kasi mahal ka. Kasi kung walang pakialam sa'yo yan, dadaan-daanan ka lang yan. Nagkamali yan, nagkamali ka, nirebuke ka, sometimes yung pagbubunga nga, hindi kailangan all the time yan. Ang daming tinamaan sa likod. Sabi nga, ito, para sa lahat, husbands and wife. Kung sa tingin nyo nagkamali yung asawa nyo, nagkamali decision making, hindi ko sinasabing, model, wag mong gawin to. Pero ito, based on experience, minsan kailangan natin, nagkamali na eh. Na-realize na nung nagkamali, na-realize na nung asawa, na-realize na nung husband and wife, na nagkamali sila. Doon pa lang, lumulubog na yung pakiramdam niya. And ngayon, kung dadagdagan pa natin, sabi nga again, it was loving, not condemning. Ngayon, pag kinokondem pa natin, lulubog lalo yan. Ang gusto ng Panginoon is restoration. Kung nagkamali na, nagkasala na, i-rebuke natin para ma-restore, para bumalik, hindi para lumubog. Nagigets nyo? Husband and wife? Parang hirap pa. Again, hindi natin kailangan talagang bungangaan. At pag, again, sabi ang dami ko natutunan sa newly opened Bible cell namin. At pag hindi pa rin talaga makinig, ilay hands mo na. Pag natutulog. Huwag yung lay hands na ganun, ha? Ipag-pray natin kasi may mga bagay na it's beyond our control. Ang Panginoon na lang talaga yung kikilos. Ang importante, we do our part. Rebuke. Huwag nating hayaan na lumubog na malubog. Bantayan, i-rebuke pag nagkakamali with love, with gentleness. And importante sa lahat, magkaroon ng restoration. Number 3, matatapos na po tayo. Completed by restoration. Now, after Peter's denial, hindi naman Jesus did not immediately confront him. Kasi nga, nadakip si Jesus. There was, marami pang events na nangyari. There was space. Sabi nga, there was silence, there was waiting. Why? Because rebuke alone is not the goal. Yung pag-rebuke sa atin, hindi yun yung pag na-rebuke ka, tapos ka na. Tapos na yung assignment. Ang goal is, again, restoration. Ang sabi dito, sa verse 32, "But I have prayed for you, Simon, that your faith will not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers." Napansin nyo dito, when you have turned back. Hindi sinabi na if you turn back. Nagets nyo, ibig sabihin, the fall was foreseen. Alam na ng Panginoon na magpe-fail tayo. Alam na ng Panginoon na expected ng Panginoon there will be a repentance. Restoration was already planned. And sabi nga, Jesus didn't see Peter's denial. He also see Peter's future ministry. Again, Peter is us. May nakikitang future ministry sa atin ng Panginoon. Hindi nakita ng Panginoon yung kasalanan mo eh. Alam ng Diyos na tayo ay makasalanan. Pero ang gusto ng Diyos, magamit ka doon sa ministry. Kaya again, yung mga wala pang ministry dito,
we encourage everyone. Hindi man dito sa church, family is our first ministry. Tandaan natin yan. Kailangan nating magpagamit. And again, alam ng Diyos yung mga nangyayari sa buhay. And dito sa verse, sa John chapter 21, verse 15 to 17. Tandaan natin, ha? Winarningan siya dun sa Luke 22:32. And then dito sa John 21, verse 15 to 57. Ang sabi nga dyan, 3 beses na, do you love me? Ang sabi ng Panginoon, feed my lambs, take care of my sheep, feed my sheep. Kaya yung Luke yung Luke 22:32 was already fulfilled. Kasi ang sabi na doon ng Panginoon, so when you have repented and turned to me again, alam na ng Panginoon ang mangyayari. Kaya ang tanong ng Lord, do you love me? Na-notice nyo, nung tinanong niya si Peter, bakit hindi niya tinanong, bakit mo ako dininay? Akala ko ba, masangga tayo hanggang sa huli? Hindi ganun yung tanong niya eh. Sasabi niya, why were you afraid? How could you deny me? Bakit hindi ganun yung tanong ng Lord sa kanya? Kasi ang goal ng Panginoon, again, is to restore. Kaya pag nagkamali yung ating asawa, ang ating mga anak, bakit mo ginawa yun? Nang paulit-ulit. Ba't absent ka na naman? Ba't puyat ka na naman? Ang tanong doon, mahal mo ba talaga ang ministry mo? Bakit di mo inaral yung line-up? Worship team. Mahal mo ba talaga ang ministry mo? Minsan ganun tayo. We can do that. Nagigets po yung pinupunto? Restoration is not about, restoration is not about replaying the sin. It's about reaffirming the relationship. He asked it 3 times, hindi para buksan muli yung sugat. Sabi nga, not to reopen the wound, but to heal it completely. Nagkamali na, again, restoration ang gusto ng Panginoon. Another question, where does rebuke ends? Kailan natatapos ang rebuke? Pag binigyan ka na ng assignment. Sino nakaalala rito again? Life experience. Pag pinagalitan ka ng nanay, takot na takot ka. Tama ba? Tama ba? Pag inutusan ka na, takot ka pa rin ba? Bakit? Kasi bati na kayo, inutusan ka na on mission ka na, may assignment ka na, yes. Hindi ko na iisipin galit si mama. Kasi inutusan ako, sarap ngayon maghuhugas ng plato kasi, ayan, ayusin mo na yan dyan. Pagkatapos nito, opo mama. Ganun tayo, di ba? Kasi tapos na yung rebuke, binigyan ka na ng assignment. And ganun din yung ginawa ng Panginoon Diyos kay Peter. Hindi niya tinanong kung bakit mo ako dininay, bakit mo ako dininay, bakit mo ako dininay. Ang sabi lang ng Panginoon, do you love me? Mahal mo ako. Gusto mo magpagamit? Future ministry? Feed my lambs. Take care of my sheep. Feed my sheep. May assignment na tayo, mga kapatid. And sinasabing Jesus rebukes us not to push us away. Matatapos na po. But because He plans to use us. Ready po ba tayo magpagamit sa Panginoon? Gusto po ba nating magamit sa Kanyang kaharian? Pag kinurek po ba tayo, are we gonna walk away? Or hayaan nating i-correct tayo, itama tayo, ilagay tayo kung saan tayo nararapat sa gusto ng Panginoon? Anong ibig sabihin ng He plans to use us? It is a sign, mga kapatid, na we are seen. Nakikita tayo ng Diyos. We are valued. We are being prepared.
Pine-prepare tayo ng Panginoon doon sa mga bagay kung saan tayo dapat ilagay. Pine-prepare tayo to maximize our time. Hindi ka ginawa ng Panginoon, nilagay ka lang dyan for a very long time. Sitting ministry ka lang. Papayag ka ba noon? Audience, tagapalakpak ka lang. Wow ministry. Dito ko lang narinig yun, meron palang wow ministry. Alam niyo wow ministry? Wow, ang galing naman. Wow, ang ganda ng design. Papayag po ba tayo doon tayo? Sinong head ng wow ministry dito? Taas ang kamay. Wala. Na-abolish na yon. Huwag nating hintayin na magkaroon uli ng wow ministry. Let's do our part. He has planned to use us. You are seen. You are valued. You are being prepared. Kaya ka narito ngayon kasi gagamitin ka ng Lord. And God doesn't discipline what He intends to discard. He corrects what He intends to deploy. I-deploy ka ng Panginoon kung saan ka dapat. Hindi man dito, pwedeng Isabela. Ang importante, may paggagamitan ka. Rebukes that leads to restoration. At mga kapatid, if you are being corrected right now, pasalamat tayo, nakukorek tayo ngayon, natatamaan tayo. Maybe, sabi nga, it may be because your ministry is ahead of you. Yung ministry mo is malapit na. Inaayos ka lang, inilalagay ka lang sa tama, not behind you. You are not being rejected. You are being prepared. Pine-prepare tayo ng Panginoon. Kaya mapalad tayo ngayon, tayo ay kinokorek na sabay-sabay. Father God, once again, kami ay lubos na nagpapasalamat. Thank you for the correction. Thank you for the rebuke. Salamat, Panginoon, na kami ay nakikita mo. Hindi dahil sa, hindi mo kami nakikita na para bang isang maruming basahan. Hindi mo nakikita, Lord, yung paulit-ulit na denial namin. Paulit-ulit na kami ay malakas. Kami ay matapang. Kaya namin ang lahat nang hindi ka namin kasama. Pero nakikita mo, Lord, yung kahalagahan namin. Salamat, Lord, na yung patuloy na grasya mo sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na minsan pa kami ay magpuri sa iyo, Panginoon. Naanyaya ko ang bawat isa na tayo po ay minsan pang tumayo at magpuri sa Panginoon at damihin natin yung kanyang mensahe. Ano yung message mo sa amin, Panginoon? Bakit mo kami kinokorek? Bakit kahit sa paulit-ulit namin pagkakamali, andyan ka pa rin, Panginoon? Ano yung plano mo sa aming buhay? Salamat, Lord. Salamat sa plano na gusto mong ibigay sa amin. Tulungan mo kami, Lord, na i-accept na kami ay mahina. Hindi namin kaya, Panginoon, na kami lang Tulungan mo kami, Lord, na magpagamit sa iyo. Tinatamaan kami ngayon, Panginoon, kasi alam namin ito po ay para sa amin. Ikaw yung maghari, Lord, sa aming buhay. Gamitin mo kami, Panginoon. Susunod kami sa iyo, Lord. Salamat, Lord, at hindi ka nagsasawa sa amin. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais
susunod ako, Susunod kami, Lord. Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo, Lord. Gamitin mo Ayon sa nais mo, Panginoon. ayon sa nais. Patuloy kami, Lord, na susunod sa iyo. Susunod Ikaw ang maghari ako sa aming buhay. sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Ang nais ko'y maging katulad mo. Minsan pa, awitin natin mga kapatid. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo, O Diyos. Basagin mo ito nang ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Ang nais ko'y maging katulad mo. Ikaw, O Diyos, ang maghari. Ikaw ang maghari sa buhay namin, Panginoon. ko. Pusong Patuloy mo, Lord, na siyasatin ang aming mga puso. Kami po ay handa magpagamit. Sinusuko namin sa iyo, Lord, ang lahat. Basagin mo kami. Gamitin mo kami, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong kaharian. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Pusong dalisay, Panginoon. Ang nais ko. Sa buhay ko, nais ko'y maging katulad mo. Minsan pa. Ikaw ang Yes, maghari sa buhay ko. Ikaw ang maghari, Panginoon. Pusong dalisay ang nais Buhay na ganap, Panginoon, ang nais Ikaw mo. ang maghari Hindi namin to, Lord, makakamtan. sa buhay ko. Kung hindi kami, Lord, magpapakorek. Nais ko'y maging katulad mo. Mga kapatid, kung sa tingin mo, kinokorek ka ng Panginoon ngayon, you can raise your hands. Kausapin mo siya. You surrender. Mahalaga ka sa Panginoon. Mahalaga ang bawat isa. May paggagamitan ka pa. Alam ng Diyos na tayong lahat ay nagkakamali, pero hindi siya doon tumitingin. Tumitingin siya kung saan kanya gagamitin, pero hindi kanya magagamit kung hindi mo pa rin sinusuko sa kanya
ang mga bagay na hindi nararapat. Kung sa tingin mo, you are being corrected right now, raise your hands. Kausapin mo ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya na, Lord, patawad. Ako po ay nagkamali. Akala ko, Lord, kaya ko. Akala ko, Lord, malakas ako. Salamat, Panginoon, at nariyan ka. Palaging nandyan, gumagabay. Nais ko, Panginoon, ang tanging kalooban mo lamang, Lord. Suriin mo ang puso. Suriin mo, Lord, ang aking puso. Suriin mo ang buhay ko. Hindi na nais ko ikaw. Suriin mo, Panginoon. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko, Lord God. buhay ko. Hindi na nais ko ay iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Hindi na nais ko ikaw. Saan pa? Suriin mo, Panginoon. Suriin mo ang puso. Suriin mo, Lord. Suriin mo ang buhay. Alisin mo sa akin, Lord, ang mga kabigatan Hindi na na patuloy na nagpapabagal sa akin ng kalaguan. iyong kalooban. Patuloy mo, Lord, na suriin ang aking puso. Gamitin mo ako, Lord. Suriin mo ang buhay ko. Hindi na nais ko. Bilisan pa. Oh, Lord God. suriin mo ang puso. Oh, hallelujah. Suriin mo ang buhay ko. Hindi na nais ko. Kalooban, suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Hindi na nais ko. Ikaw itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabagi sa ating Patuloy mo, Lord. natunay. Patuloy mo, kapatid, na itaas mo ang iyong kamay. Kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, ay pusong basa. patuloy ka magpakumbaba. Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Minsan ba, itataas. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang buhay ko. Hindi na nais ko ang iyong Patuloy mo kausapin ang Panginoon, kapatid. puso ko. Suriin mo, Panginoon. Suriin mo ang buhay ko. Ang tanging ninanais namin sa buhay ay ikaw lamang, Lord. Nais ko ikaw. Suriin mo ninanais ko ang iyong kalooban.
Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang ngalan ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Tataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang ngalan ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang ngalan ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko Pagpalain namin, Panginoon, ay pusong aming mga puso basag, na dating basag, papakumbaba sa iyong presensya. ngayon ay nirestore mo na, Panginoon. Dahil sa iyong mga paalala, Maghari, dahil sa iyong mga correction, nagkaroon kami, Lord, ng direksyon. We no longer deny. Ikaw na, Panginoon, ang maghahari sa aming buhay. Yung aming mga puso, Lord, na patuloy mong sinisiyasat. Patuloy kami, Lord, lalapit sa iyo, magpapagamit sa iyo, Panginoon. We surrender it all to you. Taas ang aming mga kamay because we know we cannot do anything. yes, Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, ang makakapagpabago ng aming buhay, Yes, Lord. ng aming pamilya. Ikaw lamang, Lord, ang maaaring makapagkontrol ng aming buhay. We surrender it all to you, Panginoon. Taas ang aming mga kamay. Salamat, Lord, sa correction. Thank you, Lord, for this reminder sa bawat isa. Jesus. We are once again aligned sa iyong katuruan, sa iyong paalala. At nawa, Panginoon, ito po ay baunin namin bago kami umuwi, Panginoon. Bit-bit namin, Lord, ang iyong salita. Amen. Yes, God. Mamumuhay kami, Lord, ng naaayon sa iyong kalooban, naaayon sa iyong pamantayan. Yes, Lord. Tanging pag-ibig mo, Lord, ang aming bit-bit. Yes, Jesus. We no longer ashamed dahil ikaw yung aming kasama. Salamat, Lord, sa walang sawang grasya na patuloy mo na ibinibigay sa amin. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po, Lord, ang lahat ng kadakilaan, pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you. Praise. Maraming salamat, Brother Lowy. Napaka higpit ng ating kapit sa Panginoon. Sa topic na yan, marami sa atin na makaka-realize. Bago matapos po ang month ng February, dun sa lahat ng mga pasaway, talagang lalapit tayo sa Panginoon. Amen? Kapag po kasi tayo nire-rebuke ng Diyos, ito ay hindi
ito ay tanda ng pagtangi, kundi yung malasakit ng Diyos sa atin. Hahayaan tayo ng Diyos kung saan man tayo pupunta. At the end, doon natin ma-realize, hindi tayo pababayaan ng God. Kahit nagkakamali tayo, surrender it to Him. Doon sa mga panahon na, ayan na, naririnig na natin yung mga reminders, huwag na tayong tumanggi. Magpatuloy lang po tayo na lumapit sa ating Panginoon kasi siya lang ang pwede nating lapitan. Amen. So, may church cleaning tayo mga kapatid. Alam ko yung iba po ay nagdanaisang umuwi, pero doon po sa mga maiiwan, lilinisin po natin to, babalik ta rin po natin ang simbahan para linisin mula sa likod hanggang doon sa parking area. And taas po yung kamay ng may mga partner na couple, yung mga magpapakasal pa lang at yung kasal na. Taas po, please. Taas po, kulang pa. Mga single mother, taas pa. Marami pa po ako nakikita, hindi tumataas oh. Yung gustong dalhin dito yung kanilang asawa na hindi pa umaattend, yung mga naghahanap, ay joke, hindi naghahanap, okay. So this coming Sunday, meron po tayong couples night. So kung sa mundo meron tayong mga Valentine's date, so tayo na Kristiyano, we don't believe that. Dahil alam po natin na araw-araw ang puso ng Diyos kasama natin at ang pagmamahal ng Diyos sapat na sapat para sa atin. So ayan po, wow, may pasayaw. So yan po ay welcome sa ating lahat. Tayo po ay magkikita-kita dito ng alas 4 ng hapon para po ma-enjoy natin ang moment. So, doon sa mga hindi pa nakakaranas umattend nun, so kunyari nasa hotel tayo. Kaya nakaka-excite po yan mga kapatid. Bring your husband, your partner here. Kung hindi pa man sila nakaka-attend, baka ito yung tanda na madadala na talaga natin sila sa Panginoon. So, yun lang po. And, doon po sa mga magpi-pledge, meron po tayo magiging table sa labas. Please, approach po natin si Sister Clarice para po madagdagan po yung ating ipon para makapagpatayo po tayo ng 2 stories worth million. Ayan, so ngayon po, tayo lahat po ay tumayo. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tayo ay sumigaw ng hallelujah! Woo! Praise you, God! We glorify your holy name, O Lord. Hallelujah! Hallelujah! Pastor Archie, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Sige po mga kapatid, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah Jesus, Hallelujah Lord, Hallelujah Father God. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Tunay nga na kami po ay mahalaga para sa inyo. The reason kung bakit nandito pa po kami, dahil meron pa po kaming purpose. Lord, we are seen, we are valued, we are being refined. Panginoon, papasalamat po kami sa pagmamahal, sa disiplina, Lord God, for us to share in your holiness. Sige po, taas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan. Sa Kanyang kalwalhatian, sa nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kalwalhatian at kapangyarihan mula noon paman hanggang sa ngayon. Purihin ang salita at ang pangalan ng ating Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless po mga kapatid. Satisfied.